Mga maling religion sa panahon ngayon. Napakaganda ring topic nito mga kaibigan. Ating pag-usapan at alamin ang mga kadahilanan kung bakit naglipa na sa panahon ngayon ang mga maling religion. Bagamat ang katotohanan ay marami ho iba't ibang mga dahilan kung bakit naglipa na ang mga maling religion. Ang una nating basahin ay ang Roma 13. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ayan po ang pangunahing dahilan mga kaibigan. Hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Tapos, ang pinagsumakitan nila, na maitayo ang sariling kanila. Nagsipagtayo ng sariling mga relihiyon. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun nga, kasi nga po hindi nila alam yung katwiran ng Diyos. So, hindi sila napasakop. Nagsarili ba sila? Ganon. Kaya nagsipagtayo ng sariling kanila, mga religion. Yan po ang pangunahin. Maliwanag po yan. Talagang ipinasulat na ng Panginoon Jesucristo na nakikita niya na sa darating na panahon na ganyan nga ang mangyayari. Meron pang iba na mga dahilan niya. Basahin po natin ang Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Yan po, isa rin ang dahilan yan, di ba? Sino yan? Yung mga Katoliko ho yan eh. Di ba? Imbis na sambahin nila yung lumalang, ang ginawa ng Katoliko, sinamba nila yung nilalang. Gumawa sila ng mga rebolto at doon sila luhod-luhod. Ayun, maliwanag yan. Talagang alam na ng Panginoon Jesucristo na gano'n ang mangyayari. Kaya pinasulat niya na. Di ba? Biruin mo yun. Sambahin mo yung nilalang, yung mga ginawa lang. Samantala ang dapat sambahin ay yung lumalang. Di ba? Yan, isa pa yan. Meron pang iba. Basahin pa natin ang Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga balaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Ayan po, isa pang dahilan yan. Magsisilitaw mga bulaang Kristo. Ibig sabihin mga sinungaling na Kristo. Mga sinungaling na mga propeta. Ayan, napakarami ho yan. Kaya nga naglipa na ang mga maraming religion ngayon dahil nga sa mga sinungaling na propeta. Mga nagpapakunwari pang sila daw ang Kristo. Diba? Marami ho yun. Kaya naglipa na ng mga maling religion sa panahon ngayon dahil sa mga yan, mga sinungaling na mga ngaral yan, mga bulaang propeta. Mga ngaral ho yan. Napakarami niyan, mga born again, mga baptist. Meron pa, isang klase naman ng religion na mali. Basahin po natin ang ikalawang Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, sabi ng Apostol Pablo, na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun po, meron palang gano'n na mga religion. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinagkakapirahan, pinagkakakitaan, binibinta. Halimbawa, sa religion na nagbibinta ng mga salita ng Diyos, mga panyo, nilalagyan ng mga talata at binibinta. Mga t-shirt. Di ba merong ganyan? Il Shaddai. Meron naman, libro. Gumagawa sila ng mga libro na may talata, binibinta naman. Sa mga, ano naman yun, sa mga saksi ni Jehovah naman. Ganon. Talagang pinagkakakitaan nila, binibinta ang salita ng Diyos. Kinakalakal nila. Yan ang mga klase ng mga maraming maling religion. Diba? Iba't ibang klase ho yan. Meron naman po talagang yan. At yun ay nakita na ng Diyos, kaya nga ipinasulat.
Pero ang katotohanan mga kaibigan, meron po talagang totoo at tunay na religiyon. Yun po ay ang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, ang sinasabi sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang iglesia na yan na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, yun po yung samahan ng mga apostol. Ang mga apostol ho, ang unang tinawag ng Panginoon Jesucristo upang maging membro sa iglesia na yan na itinayo ng Panginoon Jesucristo. Yan po ang maliwanag. Yan po ang katotohanan. Ang mga apostol, ang mga tunay na nasa tamang religion, mga tunay na Kristiyano, mga yan. Ngayon, ang tanong natin, ano yun, yung samahan ng mga apostol? Anong iglesia ba yun? Basahin po natin ang ikalawang Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ayan pong maliwanag. Ang samahan ng mga apostol ay iglesia ng Diyos ho. Hindi ho Catholic Church, hindi ho Born Again Baptist, hindi ho Saksi ni Jehovah, hindi ho Mormons, hindi ho Sabadista, hindi ho Fourth Watch. Di ba? Iyon po ang katotohanan. Ang samahan ng mga apostol ay iglesia ng Diyos. At ang anyaya ng mga apostol ay makikisama na lang tayo sa kanila. Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Yung pang maliwanag. Sabi ng mga apostol, tayo ay makikisama na lamang sa kanila, di ba? Kasi nga po, sila ang tunay na samahan ng mga tunay na Kristiyano, ang tunay na religion. Yun po. Samahan mo ng mga apostol. Ngayon, yung mga naglipanan ng mga iglesia ngayon, mga church, naku po, hindi ho sila nakisama sa mga apostol. Yun po ang katotohanan. Kaya napakamali ng mga religion nila. Iba't ibang dahilan kung bakit sila mali. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Pero ang ugat ho talaga ng kanilang pagkakamali ay yung nakasulat sa Roma 10:3. Ito talaga. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi nila kasi alam ang katuwiran ng Diyos. Kaya ganun. Yan po ang ugat ng kanilang mga pagkakamali. Hindi ba? Kaya ho, ang ginawa na lang nila, nagsipagtayo ng sariling kanilang sariling religion. Ganun po yun. Samantala, meron naman tayong basihan sa tama na religion. Nakasulat naman sa Biblia. Atin na lang babasahin at uunawain ang mga katwiran ng Diyos. Atin na lang aalamin. Magpapasakop tayo. Kaya lang itong mga maling religion, wala. Hindi sila napasakop. Hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Iyon po ang katotohanan. Salamat po sa pakikinig.